Magandang araw, mga giliw kong taga-subaybay. Sa ating palatuntunang isumbong mo kay Kuya Dax. At sa episode po na ito, ay matutunghayan natin ang mga payo ng mga pusong naguguluhan, mga payo ng damdaming nahihirapan, at ng mga kaisipan na di na alam ang gagawin sa problemang dulot ng pag-ibig. At sa araw po na ito ay isang letter sender ang ating babasahin mula po sa Antipolo, Rizal. Tawagin po natin siya sa pangalang Mikay. Dear Kuya Dax, ako po si Mikay, third year college ng Bachelor of Secondary Education. Naguguluhan at di alam ang gagawin. Kalib-in ng isang varsity player. Tawagin natin siyang Mr. MVP dahil magaling siyang maglaro. Nagkakilala po kami dahil ako ay cheerleader at nagka-crush po agad ako sa kanya. Dahil napakatahimik niya at napaka-thoughtful. Di po siya kagwapuhan at di rin masasabing heartthrob dahil wala akong nababalitaang girlfriend niya. Hanggang isang gabi ay niyaya po ako ng isa kong kaibigan na babae na kasama ko sa cheerleading na mag-party kasama ang mga kaibigan namin. Sa madaling salita, Kuya Dax, ay sumama ako sa aking kaibigan dahil wala naman ako nakikitang masama at bakante naman ako sa aming aralin dahil wala po kaming aral sa susunod na araw. Nagkita-kita po kami doon sa party ni Mr. MVP. Kung kaya po ay napakasaya ko ng gabing iyon. Kaya nangayain po nila akong uminom. Hindi naman po ako umiinom. Kaya nga lamang dahil mapilit sila, sabi ko, isang tagay lang. Ang isang tagay po ay naging 2, hanggang naging 3 at nagdumami pa. At namalayan ko na lang po, nakatabi ko na sa mesa, si Mr. MVP. Tuwang-tuwa naman po ako at hindi ako mapalagay dahil katabi ko nga ang crush ko. Kung kaya po, ako ay hindi ko na nalaman na marami na pala akong naiinom. Hanggang ayain niya po akong ihatid sa aming boarding house dahil nagsuka na po ako. Actually po ay nalalayan niya po ako sa loob ng banyo. At doon po ako naguluhan dahil po nang matapos kong magsuka ay bigla niya po akong niyakap at hinalikan. Hindi ko po maipaliwanag yung aking nararamdaman. Kaya po pinabayaan ko na lang po siya sa kanyang ginagawa. Ang masakit po rito ay nahuli po kami ng aking mga kasama. Dahil yun po ay CR ng mga babae. Kaya po ako'y napahiya at hindi na po ako nakaimik. Subalit dahil po sa kalasingan, lumipas ang gabi nang hindi ko na nalaman kung ano ang nangyari. Hanggang naramdaman ko na lamang na ako'y nakahiga na at may mga sensasyon akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Marami mga bagay ang gumugulo ng gabing iyon hanggang hindi ko na po alam kung ano yung susunod na nangyari. Kaya po, pagising ko ng umaga, sa madaling salita, ay nasa boarding house na niya kami at alam ko may nangyari sa amin. Dahil first time ko siya, kaya napilitan akong sumama sa kanya nang alokin niya ako
na mag-live-in kami. At dahil crush ko naman siya, hindi na po ako nagdalawang isip na magsama kami. Napakasaya po ng mga unang araw namin, Kuya Dax. At wala na po akong manghihiling pa. Hanggang nang lumipas ang isang linggo, ay doon ko natuklasan na napakatahimik niya. Subalit marami ng mga babae ang pumupunta sa amin at nagtatanong kung sino daw ba ako. Nung nalaman ko na lang na mga girlfriend niya, kinumpronta ko siya, Kuya Dax. Subalit ang sabi niya sa akin, ako raw yung kinasama niya. Kaya ako raw yung mahal niya. Dahil doon, napalagay ang loob ko. Pero, nasasaktan ako, Kuya Dax. Saka na raw kasi kami magpakasal pag nakatapos na ng aming pag-aaral. Minahal ko na rin siya. Kaya lang ay ang daming nanggugulo sa amin ng mga girlfriend niya. Kung bibilangin ko, nasa 6 kami. Hindi ko naman masabi na ako ang asawa niya dahil kami ay live-in pa lamang at wala pa kami 2 weeks. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tulungan niyo po ako, Kuya Dax. Lubos na gumagalang, Mikay. So, napakaganda, Mikay, ano? Napakaganda sana ng iyong love story. Kaya nga lamang, hindi lahat ng love story ay happy ending. Tandaan mo, walang forever. No? Kaya nga kung iisipin natin, ay napakalaking bagay kapag ikaw ay nag-iisa lang sa buhay ng iyong minamahal. Ano po? So, narito tayo upang magpayo. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. No? Sa tinawag nating Mikay, unang-una, sigurado ka bang mahal ka niya? Kasi alam mo naman yung mga basketball player, magaling yan sa bola para lang makatira. Sabi nga, bola nga, pinagpapasahan para lang maka-score. Tsaka, noon nga, mga gwapo ang manluloko. Pero ngayon, ang madalas magloko ay ang mga hindi gwapo. Okay? Sa tinawag kong Mikay, ito ang masasabi ko sa iyo. Sa pagdidesisyon mo, kailangan ay maging matalino ka. Dahil unang-una, nagsikap ang mga magulang nyo na magpaaral sa inyo. Umaasa sila na makakatapos ka. Sa tingin mo kaya, sa ginagawa ninyo, makakatapos ka? Paano pag nag-jaundice ka na? Matitigil ka sa pag-aaral. Kawawa ang iyong mga magulang. Ikalawa, ang punta mo dyan ay mag-aral. Napakabata mo pa para sa mga bagay na may asawa. Sabi mo nga, first time mo. Oo nga, siya yung una. Pero sigurado ka ba na di ka iiyak kapag kayong dalawa ang nagsama? Ito tatandaan mo, ang lalaki, kapag hindi marunong mag-stick to one o magmahal ng ikaw lang, ay wala kayong patutunguhan. Magbi-break at magbi-break din kayo. Sabi nga, walang forever. Pero ako, naniniwala sa forever. Ano? So, ikalawa, ang sabi mo ay, ikaw ay Bachelor of Secondary Education. Siguro naman, dahil third year ka na, busy ka na, kasi magpa-practice teaching ka na, pag fourth year mo. Ngayon, nagme-major ka na. Huwag namang dumating yung oras na ang major mo ay home ika-nanay. Ano? So, mag-focus ka sa pag-aaral. Huwag mong gawing dahilan na yung pagkakaroon ninyo ng contact, gagawin mong paraan para masira ang iyong kinabukasan. No? Tandaan mo, ngayong panahon,
ay hindi na ganon kahalaga yung ganyang kalagayan. Kung talaga kasing mahal ka ng isang tao na alam kong darating sa'yo, dahil nakita ko naman na napakabait mo ayon sa iyong sulat, kasi nga pag mahal ka ng isang tao, anumang pagkakamali mo, 1,000 pagkakamali, hahanap yan ng kaisa-isang dahilan para ikaw ay pagsilbihan, ikaw ay mahalin, at hindi ka sasaktan. Sa iyong Mikay, mag-decide ka kaagad habang hindi pa huli ang lahat, habang pang wala pang laman ng iyong sinapupunan. Hindi ka naman siguro pabuntis, no? Dahil kung kayo talaga ang para sa isa't isa, gagawa ng paraan ng tadhana upang kayo'y muling magkita. Sabi nga natin, bagamat sinasabi na ang pagkabirhen ng isang babae ay isang napakalaking regalo para sa kanyang asawa. Subalit, dahil nasapit mo na yan at hindi mo naman ginusto, ay ang gagawin mo na lang alay sa iyong magiging asawa, kung siya man yun, ay ang iyong wagas na pagmamahal. So, kaya habang may panahon, pwede mo pa siyang iwanan. Dahil marami kang dahilan. Unang-una, nabababae siya. Ikalawa, di kanya kayang panindigan at pakasalan. Kung kaya kanyang pakasalan, go on. Ibig sabihin, mahal ka niyan. Pero kung hindi, nako, huwag kang umasa. No? Kung may papayo ko sa'yo, ay kumprontahin mo siya ng harap-harapan. Tanungin mo siya kung ikaw ba'y kanyang pananagutan at pakakasalan. At handa kanyang pagsilbihan at mahalin. Pero kung hindi, maraming dahilan. There are 1,000 ways to kill the cat, sabi nga. Napakaraming excuses kung ayaw, no? There are 1,000 excuses if you want to do something. So, sa tinawag nating Mikay, gawin mo na kaagad. Confront him, tanungin mo siya kung anong desisyon niya, at pag pinili niya na mahalin ka at pakasalan, napakaswerte mo. Bago mo pabrikan yung mga girlfriend niya. Kung hindi naman, huwag ka nang umasa. Huwag mo papabrikan yung girlfriend niya dahil sabihin niya, bibreak na sila. No? Pero sa totoo lang, sila pa rin. Nagawa ko na yan. Wag. Napagdahanan ko yung ganyang kalagayan. Hindi rin ako kagwapuhan. Pero marami rin ako nalinlang noong araw. No? Pero nung makita kong true love ko, nagbago ang lahat. So sa iyo, Mikay, yan lamang ang aking maipapayo. At napakagandang araw sa iyo.